Kabanata 131 hanggang 135. Kasabay nito, isang malaking bola ng apoy ang sumabog sa kabilang bahagi ng ulo ng kristal na oso. Bumaril din si Goyu mula sa kabilang panig. Ang tatlong tao, sa tatlong magkakaibang direksyon, ay biglang pinatalo ng parang kulog ang Crystal Bear, ang iba sa kanila ay hindi alam kung sino ang hahabulin. Eksi, atakihin mo ang tiyan nito. Goyu, tamaan mo ang mga mata nito. Sigaw ni Tang Wulan. Inihagis niya ang isang asul na pilak na damo mula sa kanyang kamay, ikanawit ang isang sanga, hinayla ang kanyang katawan, at muling pinagpag. Sabay lakad na niya sa likod ng Crystal Bear. Kung tutusin, matagal na silang negel-inang nang magkasama, at mayroon pa ring tacit na pagkakaunawaan tungkol dito. Hindi itinago ni Eksi ang kanyang mga personal na lihim sa oras na ito. Kasabay ng pagbabago ng kanyang katawan ay sabay na umindayog ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger. Puff, puff. Dalawang beses, galit na galit si Crystal Bear. Hindi nito alam kung sino ang unang haharapin. Sa pagkakataong ito, ngunit natagpuan ang target. Biglang humakbang patungo kay Eksi para habulin. Sa sandaling ito, diretsyong lumipad sa mga mata nito ang nakakasilaw na mga bowl ang apoy. Ang mga fireball ay mas maliit kaysa sa mga nauna, ngunit napakarami. Itinaas ni Crystal Bear ang paa ng oso sa harap niya, at bahagyang ibinaba ang ulo. Nung inaatake ang tiyan kanina, ilang minuto na itong nakababa ng ulo, at bigla na lang bumaba. Ang katawan ni Tang Wulan ay umindayog din pabalik sa oras na ito, na ang Thousand Forging Immersion Silver Hammer sa kanyang kanang kamay ay binawi, at ang martilyo sa kanyang kaliwang kamay ay nagpoprotekta sa kanyang dibdib. Tagumpay o kabiguan, sa isang iglap. Alam na alam ni Tang Wulan na ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay sapat lamang para sa pag-ataking ito. Kung hindi siya mahuli, ang tatlo sa kanila ay kailangang umalis sa platform ng pag-akyat. Ang malakas na sigaw ay tumunog kasabay ng pagsisimula ni Tang Wulan. Ito ay mga wind blades na may mga kislap ng asul na liwanag, at ang target ay tiyak na ang tiyan ng Millennium Crystal Bear. Sa oras na ito, sinira ni Goyu ang isang napakalakas na kooperasyon, na tinatakpan ng tunog ng katawan ni Tang Wulan na lumilipad sa kalangitan sa pamamagitan ng pagsipol ng talim ng hangin. Sa kanilang tatlo sa edad na siyam, na may kakaunti ngunit hindi malakas na kakayahan sa espiritu, ito ay medyo mahirap na makamit ito. Dumating. Tuwang-tuwa si Tang Wulan, nalaglag ang kanang paa, at hinawakan niya ang likod ng 1,000 taong kristal na oso ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kaka ay halos agad na naalala, kalahati ng Golden Dragon Claw ay humawak sa leeg, at sa parehong oras ay nagkaroon ng epekto ang epekto ng pagdurog. Direktang hinawakan ang cervical vertebrae ng Millennium Crystal Bear. Alam mo, si Tang Wulan ay nagpakawala, ang Golden Dragon Claw lamang ay libu-libong kilo ng kapangyarihan. Kasabay ng epekto ng pagdurog at ang talas ng kuko ng dragon mismo. Ang lakas ng opens iba ay malakas, may isip ng isa. Gayunpaman, malinaw din na natuklasan ni Tang Wulan na ang pag-atake sa Millennium Crystal Bear ay iba sa nakaraang siglong unicorn. Ang Golden Dragon Claws ay humarap sa isang siglong gulang na unicorn, at direktang pumasok dito ng walang anumang hadlang, ngunit ang tigas ng balat ng kristal na oso ay gumaganap ng isang mahusay na pandepensa, na pumipigil sa kanya na ganap na makapasok. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan, at ang posisyong ito ay nagkataong kahinaan ng Millennium Crystal Bear, natatakot ako na baka hindi siya magtagumpay sa isang suntok. Natapos na. Pinagmasdan ni Eksi ang 1,000 taon na malaking ulo ng Crystal Bear na humahampas pasulong, kasabay ng tunog ng mga bali mula sa bali ng cervical spine, siya ay tumalon sa tuwa. Sa lakas ng kanilang tatlo bilang pinakamalakas ngunit dalawang singsing, ganap na karapat-dapat na ipagmalaki na makapatay ng napakalakas na Soul Beast. Pinagmasdan ni Eksi ang 1,000 taon na malaking ulo ng Crystal Bear na humahampas pasulong, kasabay ng tunog ng mga bali mula sa bali ng cervical spine, siya ay tumalon sa tuwa. Sa lakas ng kanilang tatlo bilang pinakamalakas ngunit dalawang singsing, ganap na karapat-dapat na ipagmalaki na makapatay ng napakalakas na Soul Beast. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na dilaw na halo ang lumabas sa Millennium Crystal Bear. Ang lugar na sakop ng halo na ito ay hindi masyadong malaki, halos 1 metro lang ang layo mula sa katawan, ngunit nagkataon lamang na nababalot nito si Tang Wulan. Hindi, sigaw ni Goyu. Ang katawan ni Tang Wulan na natatakpan ng dilaw na liwanag ay biglang nag-condense ng isang layer ng madilim na dilaw na mga kristal, at ang buong tao ay napanatili din ang dating hitsura, direktang bumagsak sa lupa. Kung ito ay dumaong sa isang kristal na estado, at ang marupok na kristal ay nabasag, si Tang Wulan ay madudurog sa isang iglap. Bagamat ito ay isang plataporma para sa pag-akyat, anong uri ng sekwele ang may iwan sa sakit na dulot ng sirang katawan? Posible pang ang magdulot ng permanenteng trauma sa kanya. Sa isang kislap ng pilak na liwanag, lumitaw si Goyu sa ibaba ng lugar kung saan siya nahulog, itinaas ang kanyang mga braso upang kunin ang kanyang katawan. Matapos maging kristal, tumaas ng husto ang timbang ni Tang Wulan, hindi pa banggitin na nasa kaliwang kamay pa rin niya ang bigat ng 1,000 forged immersion silver hammer. Nabasag si Goyu at diretsyong bumagsak sa lupa, dumidiin sa ilalim, at nawala ng malay sa mahinang pag-ungol. Gayunpaman, nakayanan niya ang malakas na pagbagsak ni Tang Wulan gamit ang sarili niyang katawan,
nang sa gayon ay hindi niya mabali ang katawan nito. Matapos makristal, hanggat ang katawan ay hindi nasira sa loob ng maikling panahon, ang pagkikristal ay unti-unting hamupa. Sa makatuwid, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng kristal na oso ay nakasalalay sa agarang pagkawasak nito pagkatapos ng pagkikristal. Ang inis, isang malakas na pakiramdam ng inis, ay nagpalabo ng kamalayan ni Tang Wulan, at ang matinding sakit ng paninikip ng dibdib ay pumuno sa kanya ng kakulangan sa ginhawa. Hindi niya maramdaman ang nangyayari sa labas. Pero nagulat ako nang makita ko na parang may linya ng gintong guhit na lumalabas sa katawan ko dahil sa inis na nagdudugtong sa bawat sulok ng katawan ko. Ang madilim na dilaw na enerhiya ay bumubuhos sa kanyang katawan mula sa mga paa at daan-daang bangkay, ngunit nalabanan ng depensang nabuo ng mga gintong sinulid na ito. Ang ginintoang sinulid na ito ay tiyak na hindi kapangyarihan ng kaluluwa, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay naubos na matapos gamitin ang mga kuko ng gintong dragon. Sa paglitaw ng gintong sinulid, medyo naibsan din ang kanyang pagkasakal. Wulan, Guoyu. Nagmamadaling lumapit si Xi at tumakbo sa kanilang dalawa. Una, maingat niyang inilayo si Tang Wulan at hinayla ang Guoyu sa ibaba. Ang mga mata ni Guoyu ay nakapikit, ang kanyang mukha ay parang gintong papel, at ang kanyang hininga ay mahina. Ang tama na ngayon ay malinaw na nagdulot sa kanya ng malaking pinsala. Lumingalinga si Xi sa paligid, at pagkatapos mag-alinlangan, hinampas niya ang bandila ng rescue signal sa likod ng kamay ni Guoyu, at ang katawan ni Guoyu ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa hangin. Ang katawan ni Tang Wulan ay nasa crystallized na estado pa rin, at hindi niya ito natulungang mag-teleport pabalik. Sa sandaling ito, may sunod-sunod na kalusko sa paligid ng kakahuyan. Parang may papalapit dito, at napakalaki ng bilang. Paano gawin? Nakristal si Wulan at hindi na may teleport pabalik ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Hinawakan ni Xi ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger ng mahigpit sa magkabilang kamay. Para sa sarili niyang kaligtasan, dapat na siyang mag-teleport palayo sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, halos maubos na ang kanyang espiritong kapangyarihan, ngunit kung umalis siya, siya ay magiging kristal. Maaari lamang mag-isa dito si Tang Wulan. Nahaharap sa gayong pagpili, hindi nag-atubili si Xi. Lumuhad siya sa tabi ni Tang Wulan sa isang tuhod, iniligtas ang kanyang enerhiya hanggat maaari, huminga ng pantay, ang kanyang mga mata ay puno ng matibay na liwanag. Nasa tabi niya ang kasama, paano siya makakaalis ng mag-isa sa ganitong oras? Noong bata pa siya, sinabihan siya ng kanyang ama na maging isang matuwid na tao. Maging isang walang humpay na tao. Ang isang lalaking lalaki ay dapat munang maging matuwid at harapin ang panganib. Isakripisyo man niya ang kanyang buhay, hindi niya dapat pabayaan ang kanyang kasama. Nahaharap sa ganitong sitwasyon sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Xi, isang bagong silang na guya, ay hindi duwag, ngunit naramdaman ang pagkulo ng dugo sa kanyang katawan. Unti-unting lumitaw ang mga Dark Saiyan figure mula sa lahat ng direksyon, kahit 12 ng mga ito. Sila ay mga Saiyan Wolves. Ang buhok sa kanyang likod ay asul-itim, at ang kanyang dilaw na mga mata ay puno ng malamig at malupit na liwanag, at dahan-dahan siyang lumapit sa gilid na ito ng hakbang-hakbang. Hindi muna nila inatake si Xi. Kinaladkad ng isang dosenang berdeng lobo ang katawan ng isang kalahating siglong unicorn sa kakahuyan. Mayroon ding mahigit isang dosenang hayop na nagsisiksikan patungo kay Xi. Berdeng lobo, 10 taong kaluluwang hayop. Kabilang sa 10 taong espiritong mga hayop, sila ay itinuturing na may malakas na kapangyarihan sa opens iba, mabangis na personalidad, at pagiging matulungin. Ang mga makapangyarihang asul na lobo ay maaaring maglinang sa antas ng 100 taong kaluluwang hayop. Pangunahin nilang kinakain ang katiwalian. Upang ilagay ito ng tahasan, sila ay matatagpuan sa kagubatan ng kaluluwa ng hayop. Hinawakan ni Xi ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger sa harap niya sa magkabilang kamay, tumingin sa paparating na asul na lobo, at sumigaw, "Maaari mong kunin ang bangkay ng kristal na oso na ito, ngunit kung maglakas loob kang atakihin ako, huwag mo lang akong sisihin sa pagiging impolite." Wala rin siyang pakialam kung mauunawaan ng mababang antas na mga espiritong hayop tulad ni Qinglang ang kanyang mga salita. Anyway, maaari itong maantala ng ilang sandali. Hanggat hamupa ang crystal formation sa Tang Wulan, makakatakas sila. Gayunpaman, ang mga asul na lobo ay malinaw na mas interesado sa kanya kaysa sa Millennium Crystal Bear. Hindi man lang siya maintindihan. Papalapit na ang paligid. Sa pagtingin sa malamig na mga mata na iyon, halatang naramdaman ni Xi na medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na makapaghintay. Gaya nga ng kasabihan, ang una ang pinakamalakas. Kasabay nito, isang malaking bola ng apoy ang sumabog sa kabilang bahagi ng ulo ng kristal na oso. Bumaril din si Guoyu mula sa kabilang panig. Ang tatlong tao, sa tatlong magkakaibang direksyon, ay biglang pinatalo ng parang kulog ang Crystal Bear, ang iba sa kanila ay hindi alam kung sino ang hahabulin. Xi, atakihin mo ang tiyan nito. Guoyu, tamaan mo ang mga mata nito. Sigaw ni Tang Wulan. Inihagis niya ang isang asul na pilak na damo mula sa kanyang kamay, ikanawit ang isang sanga, hinayla ang kanyang katawan, at muling pinagpag. Sabay lakad na niya sa likod ng Crystal Bear.
Kung tutusin, matagal na silang negal-inang nang magkasama, at mayroon pa ring tacit na pagkakaunawaan tungkol dito. Hindi itinago ni XCXC ang kanyang mga personal na lihim sa oras na ito. Kasabay ng pagbabago ng kanyang katawan ay sabay na umindayog ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger. Puff, puff, 2 beses, galit na galit si Crystal Bear. Hindi nito alam kung sino ang unang haharapin. Sa pagkakataong ito, ngunit natagpuan ang target. Biglang humakbang patungo kay XCXC para habulin. Sa sandaling ito, diretsyong lumipad sa mga mata nito ang nakakasilaw na mga bowl ang apoy. Ang mga fireball ay mas maliit kaysa sa mga nauna, ngunit napakarami. Itinaas ni Crystal Bear ang paa ng oso sa harap niya, at bahagyang ibinaba ang ulo. Nung inaatake ang tiyan kanina, ilang minuto na itong nakababa ng ulo, at bigla na lang bumaba. Ang katawan ni Tang Wulan ay umindayog din pabalik sa oras na ito, na ang Thousand Forging Immersion Silver Hammer sa kanyang kanang kamay ay binawi, at ang martilyo sa kanyang kaliwang kamay ay nagpoprotekta sa kanyang dibdib. Tagumpay o kabiguan, sa isang iglap. Alam na alam ni Tang Wulan na ang kapangyarihan ng espiritu sa kanyang katawan ay sapat lamang para sa pag-ataking ito. Kung hindi siya mahuli, ang tatlo sa kanila ay kailangang umalis sa platform ng pag-akyat. Ang malakas na sigaw ay tumunog kasabay ng pagsisimula ni Tang Wulan. Ito ay mga wind blades na may mga kislap ng asul na liwanag, at ang target ay tiyak na ang tiyan ng Millennium Crystal Bear. Sa oras na ito, sinira ni Guyu ang isang napakalakas na kooperasyon, na tinatakpan ng tunog ng katawan ni Tang Wulan na lumilipad sa kalangitan sa pamamagitan ng pagsipol ng talim ng hangin. Sa kanilang tatlo sa edad na siyam, na may kakaunti ngunit hindi malakas na kakayahan sa espiritu, ito ay medyo mahirap na makamit ito. Dumating. Tuwang-tuwa si Tang Wulan, nalaglag ang kanang paa, at hinawakan niya ang likod ng 1,000 taong kristal na oso ng walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kaka ay halos agad na naalala. Kalahati ng Golden Dragon Claw ay humawak sa leeg, at sa parehong oras ay nagkaroon ng epekto ang epekto ng pagdurog. Direktang hinawakan ang cervical vertebrae ng Millennium Crystal Bear. Alam mo, si Tang Wulan ay nagpakawala, ang Golden Dragon Claw lamang ay libu-libong kilo ng kapangyarihan. Kasabay ng epekto ng pagdurog at ang talas ng kuko ng dragon mismo. Ang lakas ng opens iba ay malakas, may isip ng isa. Gayunpaman, malinaw din na natuklasan ni Tang Wulan na ang pag-atake sa Millennium Crystal Bear ay iba sa nakaraang siglong unicorn. Ang Golden Dragon Claws ay humarap sa isang siglong gulang na unicorn, at direktang pumasok dito ng walang anumang hadlang, ngunit ang tigas ng balat ng kristal na oso ay gumaganap ng isang mahusay na pandepensa, na pumipigil sa kanya na ganap na makapasok. Kung hindi dahil sa kanyang malakas na kapangyarihan, at ang posisyong ito ay nagkataong kahinaan ng Millennium Crystal Bear, natatakot ako na baka hindi siya magtagumpay sa isang suntok. Natapos na. Pinagmasdan ni XCXC ang 1,000 taon na malaking ulo ng Crystal Bear na humahampas pasulong, kasabay ng tunog ng mga bali mula sa bali ng cervical spine, siya ay tumalon sa tuwa. Sa lakas ng kanilang tatlo bilang pinakamalakas ngunit dalawang singsing, ganap na karapat-dapat na ipagmalaki na makapatay ng napakalakas na Soul Beast. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang malakas na dilaw na halo ang lumabas sa Millennium Crystal Bear. Ang lugar na sakop ng halo na ito ay hindi masyadong malaki, halos 1 metro lang ang layo mula sa katawan, ngunit nagkataon lamang na nababalot nito si Tang Wulan. Hindi, sigaw ni Guyu. Ang katawan ni Tang Wulan na natatakpan ng dilaw na liwanag ay biglang nag-condense ng isang layer ng madilim na dilaw na mga kristal, at ang buong tao ay napanatili din ang dating hitsura, direktang bumagsak sa lupa. Kung ito ay dumaong sa isang kristal na estado, at ang marupok na kristal ay nabasag, si Tang Wulan ay madudurog sa isang iglap. Bagamat ito ay isang plataporma para sa pag-akyat, anong uri ng sekwele ang may iwan sa sakit na dulot ng sirang katawan? Posible pang ang magdulot ng permanenteng trauma sa kanya. Sa isang kislap ng pilak na liwanag, lumitaw si Guyu sa ibaba ng lugar kung saan siya nahulog, itinaas ang kanyang mga braso upang kunin ang kanyang katawan. Matapos maging kristal, tumaas ng husto ang timbang ni Tang Wulan, hindi pa banggitin na nasa kaliwang kamay pa rin niya ang bigat ng 1,000 Forged Immersion Silver Hammer. Nabasag si Guyu at diretsyong bumagsak sa lupa, dumidiin sa ilalim, at nawala ng malay sa mahinang pag-ungol. Gayunpaman, nakayanan niya ang malakas na pagbagsak ni Tang Wulan gamit ang sarili niyang katawan, nang sa gayon ay hindi niya mabali ang katawan nito. Matapos makristal, hanggat ang katawan ay hindi nasira sa loob ng maikling panahon, ang pagkikristal ay unti-unting hamupa. Sa makatuwid, ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng kristal na oso ay nakasalalay sa agarang pagkawasak nito pagkatapos ng pagkikristal. Ang inis, isang malakas na pakiramdam ng inis, ay nagpalabo ng kamalayan ni Tang Wulan, at ang matinding sakit ng paninikip ng dibdib ay pumuno sa kanya ng kakulangan sa ginhawa. Hindi niya maramdaman ang nangyayari sa labas. Pero nagulat ako nang makita ko na parang may linya ng gintong guhit na lumalabas sa katawan ko dahil sa inis na nagdudugtong sa bawat sulok ng katawan ko. Ang madilim na dilaw na enerhiya ay bumubuhos sa kanyang katawan mula sa mga paa at daan-daang bangkay, ngunit nalabanan ng depensang nabuo ng mga gintong sinulid na ito. Ang ginintoang sinulid na ito ay tiyak na hindi kapangyarihan ng kaluluwa, at ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay naubos na matapos gamitin ang mga kuko ng gintong dragon.
Sa paglitaw ng gintong sinulid, medyo naibsan din ang kanyang pagkasakal. Woolen, Guyu. Nagmamadaling lumapit si Xe at tumakbo sa kanilang dalawa. Una, maingat niyang inilayo si Tang Woolen at hinayla ang Guyu sa ibaba. Ang mga mata ni Guyu ay nakapikit, ang kanyang mukha ay parang gintong papel, at ang kanyang hininga ay mahina. Ang tama na ngayon ay malinaw na nagdulot sa kanya ng malaking pinsala. Lumingalinga si Xe sa paligid, at pagkatapos mag-alinlangan, hinampas niya ang bandila ng rescue signal sa likod ng kamay ni Guyu, at ang katawan ni Guyu ay naging isang sinag ng liwanag at nawala sa hangin. Ang katawan ni Tang Woolen ay nasa crystallized na estado pa rin, at hindi niya ito natulungang mag-teleport pabalik. Sa sandaling ito, may sunod-sunod na kalusko sa paligid ng kakahuyan. Parang may papalapit dito, at napakalaki ng bilang. Paano gawin? Nakristal si Woolen at hindi na may teleport pabalik ngayon. Ano ang dapat kong gawin? Hinawakan ni Xe ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger ng mahigpit sa magkabilang kamay. Para sa sarili niyang kaligtasan, dapat na siyang mag-teleport palayo sa lalong madaling panahon. Kung tutuusin, halos maubos na ang kanyang espiritong kapangyarihan, ngunit kung umalis siya, siya ay magiging kristal. Maaari lamang mag-isa dito si Tang Woolen. Nahaharap sa gayong pagpili, hindi nag-atubili si Xe. Lumuhad siya sa tabi ni Tang Woolen sa isang tuhod, iniligtas ang kanyang enerhiya hanggat maaari, huminga ng pantay, ang kanyang mga mata ay puno ng matibay na liwanag. Nasa tabi niya ang kasama, paano siya makakaalis ng mag-isa sa ganitong oras? Noong bata pa siya, sinabihan siya ng kanyang ama na maging isang matuwid na tao. Maging isang walang humpay na tao. Ang isang lalaking lalaki ay dapat munang maging matuwid at harapin ang panganib. Isakripisyo man niya ang kanyang buhay, hindi niya dapat pabayaan ang kanyang kasama. Nahaharap sa ganitong sitwasyon sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, si Xe, isang bagong silang na guya, ay hindi duwag, ngunit naramdaman ang pagkulo ng dugo sa kanyang katawan. Unti-unting lumitaw ang mga Dark Saiyan figure mula sa lahat ng direksyon, kahit 12 ng mga ito. Sila ay mga Saiyan Wolves. Ang buhok sa kanyang likod ay asul-itim, at ang kanyang dilaw na mga mata ay puno ng malamig at malupit na liwanag, at dahan-dahan siyang lumapit sa gilid na ito ng hakbang-hakbang. Hindi muna nila inatake si Xe. Kinaladkad ng isang dosenang berdeng lobo ang katawan ng isang kalahating siglong unicorn sa kakahuyan. Mayroon ding mahigit isang dosenang hayop na nagsisiksikan patungo kay Xe. Berdeng lobo, 10 taong kaluluwang hayop. Kabilang sa 10 taong espiritong mga hayop, sila ay itinuturing na may malakas na kapangyarihan sa opens iba, mabangis na personalidad, at pagiging matulungin. Ang mga makapangyarihang asul na lobo ay maaaring maglinang sa antas ng 100 taong kaluluwang hayop. Pangunahin nilang kinakain ang katiwalian. Upang ilagay ito ng tahasan, sila ay matatagpuan sa kagubatan ng kaluluwa ng hayop. Hinawakan ni Xe ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger sa harap niya sa magkabilang kamay, tumingin sa paparating na asul na lobo, at sumigaw, maaari mong kunin ang bangkay ng kristal na oso na ito, ngunit kung maglakas loob kang atakihin ako, huwag mo lang akong sisihin sa pagiging impolite. Wala rin siyang pakialam kung mauunawaan ng mababang antas na mga espiritong hayop tulad ni Qinglang ang kanyang mga salita. Anyway, maaari itong maantala ng ilang sandali. Hanggat hamupa ang crystal formation sa Tang Woolen, makakatakas sila. Gayunpaman, ang mga asul na lobo ay malinaw na mas interesado sa kanya kaysa sa Millennium Crystal Bear. Hindi man lang siya maintindihan. Papalapit na ang paligid. Sa pagtingin sa malamig na mga mata na iyon, halatang naramdaman ni Xe na medyo bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi na makapaghintay. Gaya nga ng kasabihan, ang una ang pinakamalakas. Ang magaan na sandang ng dragon gamit ang kanyang kanang kamay ay gumuhit na parang kidlat, at ang isang magaan na talam ng dragon ay hamampas patungo sa isang berdeng lobo sa harapan. Kasabay nito, tumigilid si Xe at sinunggaban ang berdeng lobo na pinakamalapit sa kanya. Puff! Ang leeg ng asul na lobo sa harap ay pinutol ng Guanglong Blade, at sa isang malungkot na sigaw, bumagsak ito sa lupa sa ilalim ng tilamsik ng dugo. Ang mga galaw ni Xe ay sobrang flexible, at ang Saiyan Giant Wolf na ibinato niya ay nakita siyang paparating, at agad na ibinuka ang kanyang bibig at bumubula ng Saiyan Wind Blade. Itinagilad ni Xe ang kanyang katawan habang nag-forward charge, iniiwasan ang Wind Blade, yumuko ang kanyang itaas na katawan pabalik, iniiwasan ang pag-atake ng berdeng lobo sa gilid. Dumaan sa kanyang kamay ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger, nabasag na ang Blue Wolf na lumipad, sabay lakad din siya papunta sa gilid ng Front Blue Wolf, pamitik ang pulso, at dumaan sa gilid ng leeg niya ang matalim na Shadow Dragon Dagger. Naputol ang art area. Biglang bumulwak ang dugo mula sa leeg ng berdeng lobo, at tila wala na siyang buhay. Mula sa pag-atake hanggang sa tagumpay, 3 berdeng lobo ang nahulog sa isang iglap. Gayunpaman, sumunod ang iba pang pag-atake ng berdeng lobo, at 12 ng mga wind blades ang lumipad mula sa iba't ibang direksyon. Umiwas si Xe sa abot ng kanyang makakaya, lumaban kasama ang bangkay ng nakaraang Asher Wolf, gayunpaman, may peklat pa rin sa kanyang likod at kaliwang binti, at ang kanyang kamiseta ay nabahira ng pula sa isang iglap. Asshole!
Sigaw ni Exe, gumulong-gulong. Pag-iwas sa isa pang talim ng hangin, itinaas ang magaan na sandang ng dragon at anino na punyal ng dragon sa kanyang kamay, nakikipaglaban sa grupo ng mga lobo. Hindi na siya naglakas loob na gamitin ang kanyang mga espiritong kakayahan, dahil ang natitirang espiritu ng kapangyarihan sa kanyang katawan ay unti-unting nababawasan, ang kanyang kaliwang paa ay nasugatan, na nagpabagal din sa kanyang bilis. Isang taong may dugo. Ang eksena ng labanan ay mailalarawan lamang bilang trahedya. Sa tuwing pupugutan ni Exe ang isang asul na lobo, hindi maiiwasang magkaroon siya ng mga galos sa kanyang katawan. Duguan ang buong katawan niya, pero hindi lang siya umatras. Palaging nakapalibot sa crystallized na tanggulan, lumilipad pataas at pababa ang Light Dragon Dagger at Shadow Dragon Dagger. Walang ingat na pagharang sa pag-atake ng grupo ng mga lobo. Ang madilim na dilaw na kulay ay tuluyang kumupas. Nang magsimulang bumawi ang persepsyon ni Tanggulan, ang una niyang naamoy ay isang malakas na amoy ng dugo. Pagkatapos ay nakita niya na ang isang figure na ang buong katawan ay naging pula ng dugo ay nakapagpapatibay at umalalay dito. Woo! Isang alulong ng lobo ang tumunog, at isang paalala ng malaking berdeng lobo ang bumungad sa Escarlata na figure. Nakikipag-away ako sa iyo. Sa wakas ay ginaisang ng ligaw na dagandong ni Exe si Tanggulan. Ang Light Dragon Dagger at ang Shadow Dragon Dagger ay halos magkasabay na nagkawatak-watek, at ang malaking berdeng lobo ay direktang itinapon si Exe sa lupa, at dumiretso sa leeg ni Exe upang kagatin siya ng napakalaking bibig na parang isang matalas na talam. Bang! 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 Isang pilak na ilaw ang kumislap, at tatlong dagandong ang halos walang pinipiling tunog. Ang higanteng lobo ay sumigaw ng malungkot, at ang nabasag na utak ay pumutok. Si Exe, na medyo malabo na ang kamalayan, ay naramdaman na lamang na may tumapak sa likod ng kanyang kamay. Sa susunod na sandali, nang magdilim ang kanyang mga mata, wala siyang alam. Dinurog ni Tanggulan hanggang mamatay ang berdeng lobo na nahulog kay Exe. May kamakaway sa kanyang mga mata, at hindi siya makatagal sa matinding laban. Inilibot niya ang tingin sa paligid. Walang figure ni Guyu, at nahulaan siya. Nagbalik. Pagkatapos ay sinampal niya ang rescue signal gamit ang kanyang backhand, at ang kanyang mga mata ay itim din at nawala sa kagubatan. Isang serye ng mga asul na wind blades ang dumaan sa kinaroroonan niya ngayon, ngunit nawala ang kanilang layunin. Ang kadiliman ay muling lumiwanag, at si Tanggulan ay bumangon mula sa metal cabinet halos kaagad at sumigaw, Exe. Ang liwanag sa paligid ay medyo nakakasilaw, kaya hindi niya namamalayan na ikinapikit niya ang kanyang mga mata at inikot ang kanyang ulo upang maghanap. Nakita niya si Zhang Yangzi, Wang Jingxi na bahagyang nanginginig ang katawan, at si Guyu na nakaupo doon na may maputlang mukha. May isa pang metal cabinet sa tabi nito na nakabukas. Si Tanggulan ay nagmamadaling sumugod, ang cabinet na iyon, si Exe ay nakapasok na noon pa. Exe. Nag-aalalang tawag ni Tanggulan. Ako, okay lang ako. Masakit. Ang mahinang boses ni Exe ay tumunog, at pagkatapos ay binuksan ang kanyang mga mata. Nang makita siyang nagmulat ng kanyang mga mata, nakahinga ng maluwag si Tanggulan. Isang malakas na pakiramdam ng pagkahapo at ang inis na dala ng pagkikristal ay muling dumating, ang kanyang mga paa ay malambot, at siya ay napaupo sa lupa. Tumabi sina Long Hengshou at Wu Changkong. Malamig pa rin ang mukha ni Wu Changkong, walang anumang emosyon, ngunit ang mga mata ni Long Hengshou ay puno na ng pagkabigla. Ang kawani ng Spirit Spreading Pagoda ay taos-pusong nagsabi, ang material na maaaring gawin ay talagang isang bagay na maaaring gawin. Sigurado ka ba na ang mga batang ito ay 9 na taong gulang pa lamang? Medyo nag-init ang mga mata ng staff, lalo na nang tumingin sila kina Tanggulan, Exe at Guyu. Ngayon lang niya nakita ang performance nilang tatlo. Ang pinakakahanga-hangang bagay ay walang alinlangan ang eksena kung saan 2 beses na pinatay ni Tanggulan ang isang malakas na soul beast. Ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay ay malinaw na nagtataglay ng isang malakas na kapangyarihan sa pag-atake na higit sa kanyang sariling lakas. Hindi lamang niya pinatay ang isang siglong gulang na bipedal unicorn, ngunit pinatay din niya ang Millennium Crystal Bear. Kung hindi dahil sa kakulangan ng pangunawa sa Crystal Bear, at sa wakas ay nakristal sa pamamagitan ng backlash, ang pangangaso at pagpatay sa taset na pagtutulungan ng 3 tao ay masasabing perpekto. Ang pagganap ni Guyu ay parehong kamanghamanghang. Siya at ang tacit cooperation ni Tanggulan, ang kontrol ng bawat elemento ay tama, lalo na ang sabay-sabay na paggamit ng maraming kakayahan sa elemento. Sa huling sandali, para kay Tanggulan na hindi masaktan, at makatiis ng halos 1,000 katays gamit ang kanyang katawan. Alam na alam ng staff ng Spirit Tower na sa ilalim ng mga pangyayari noong panahong iyon, ang utak ng tao ay walang oras upang isipin kung ito ay ilusyon o katotohanan. Nagawa ni Guyu na lumitaw sa ilalim ni Tanggulan sa unang pagkakataon, na nangangahulugang kahit na sa katotohanan, gagawin niya ito ng walang pag-aalinlangan. Ilan lamang ito sa mga batang 9 na taong gulang pa lamang. Ang pagkakaibigan sa pagitan nila ay maaaring umabot sa ganoong antas, paano sila hindi magtutulungan sa isa't isa? No wonder, hindi nakapagtataka na hindi nagdalawang isip ang East China Sea Academy na gumastos ng malaking pera para ipadala sila dito.
Hindi sila nagkaroon ng mahabang panahon upang makapasok sa Spirit Ascension platform, ngunit ang entry na ito ay may ganap na mahusay na epekto sa kanila. Ganoon din ang nangyari sa huling anak. Upang maprotektahan ang kanyang kapareha, hinding-hindi siya panghinaan ng loob kapag nalaman niyang nawala siya. Binuhat niya lang siya nang hindi pinindot ang distress signal, at kumapit hanggang sa iyangat ni Tang Wulan ang crystallization mag-isa, at ito ay si Tang Wulan. Tulungan siyang pindutin ang pindutan, at pagkatapos ay umalis siya sa larangan ng digmaan. Alam mo, kahit na ang kaligtasan ng buhay ay maaaring garantisadong sa Spirit Ascension platform, walang pagkakaiba sa pagitan ng pakiramdam ng nasugatan sa labanan at ang katotohanan. Mayroong hindi bababa sa 12-dosenang mga sugat sa katawan ni XCXC, ngunit lumaban pa rin siya ng husto, palaging binabantayan ng kristal na Tang Wulan, at kasabay nito, nagawa niyang bawasan ang pinsala at mapatay ang kaaway hanggat maaari kapag siya ay inaatake. Napakagaling niya. Kahit man lang sa mga Spirit Masters na pumasok sa Spirit Ascension platform sa unang pagkakataon, ang staff ng Spirit Transferring Tower ay halos hindi nakakita ng ganoon kahusay. Not to mention, ang cultivation base ng mga batang ito ay 1 o 2 links lang. Dahan-daang naglakad si Wu Changkong sa harap ng 5 tao, at mahinang nagsabi, mula ngayon, magiging fighting team kayong 5. Captain, Tang Wulan, Deputy Captain, XCXC. Go! Pagkatapos magsalita ay nauna na siyang maglakad papunta sa direksyon ng elevator. Nagkatinginan silang 5, medyo nagulat yung mukha nila, squad. Tumingin si Wang Jingxi kay Tang Wulan, ang ekspresyon ni Zhang Yangzi ay medyo pangit, ngunit mas nahihiya. Kung sabik pa siyang manalo bago pumunta rito, matapos masaksihan ang mga eksenang lumabas sa platform ng pag-asenso, wala na ang kanyang kasalukuyang ambisyong manalo. Huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa personal na lakas, ang sarili niyang tugon sa platform ng pag-akyat ay higit na masama kaysa sa iba. Kung si Tang Wulan man ang pumatay ng 2 makapangyarihang Soul Beast, si Guo Yu na handang maging backer, o si XCXC na lumalaban para sa kanyang kapareha, bawat performance ay kapansin-pansin. Kung ikukumpara sa iba, siya at si Wang Jingxi masyadong masama ang pagganap. Kung si Jin Shi ay nagpapatawad pa rin, pagkatapos ng lahat ay nakatagpo siya ng isang napakalakas na Soul Beast, paano ang kanyang sarili? Patay na patay ako. Sa pagbabalik, lahat ng 5 tao ay nakalubog pa rin sa paglalakbay ngayon sa platform ng pag-akyat. Nariyan si Zhang Yangzi na nagsisi, at nariyan din si Tang Wulan na patuloy na nagre-replay ng buong labanan sa kanyang puso, iniisip ang sitwasyon sa platform ng pag-akyat. Ngunit walang duda na ang unang labanan ngayon sa Ascension platform ay nagbigay sa kanila ng maraming kaguluhan. Lalong malalim ang pakiramdam ni Tang Wulan, ito ay nakikipaglaban sa Soul Beast. Ang pakiramdam ng pakikipaglaban sa mga espiritong hayop ay naging ganito, alam na ang lahat ng nasa Spirit Ascension platform ay ilusyon, ngunit hindi pa rin maiwasang magdulot ng takot, na dulot ng presyon ng buhay at kamatayan. Ang aktwal na labanan sa ganitong uri ng lugar ay talagang mas mahusay kaysa sa karaniwang pagsasanay. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Tang Wulan ang bahagyang mainit na pakiramdam sa kanyang katawan. Nagmula sa kanyang gulugod ang mainit na pakiramdam. Ito ay hindi malakas sa simula, at hindi siya masyadong malakas, ngunit habang naglalakad ka patungo sa akademya, ang pakiramdam na ito ay nagiging mas malinaw. Ang init ay kumakalat sa mga limbs, na ginagawa itong lubos na komportable, ngunit nagbubunga din ito ng mga alon ng pagod na tumatama dito. Si Guo Yu, na sumusunod kay Tang Wulan, ay biglang napansin na ang katawan ni Tang Wulan ay nanginginig, at nagmamadaling tinulungan siya, Wulan, ano ang nangyayari sa iyo? Ewan ko, inaantok na ako. Si Tang Wulan ay tinulungan niya, na parabang nahawakan niya ang isang switch. Nang lamambot siya ay natamba siya. Niyakap siya ni Guo Yu at hinayaan siyang mahulog. Sa kanyang mga bisig, napahinto si Wu Changkong at nagulat na lumingon. Natuklasan din ng lahat kung ano ang mali dito. Sa isang kislap ng figure, lumapit si Wu Changkong kay Tang Wulan at hinawakan ang kanyang palso. Si Tang Wulan ay pumasok sa isang antok na estado sa oras na ito, at ang ibabaw ng kanyang balat ay bahagyang kumikinang na may ginto at asol, at ang hininga sa kanyang katawan ay hindi matatag. Ang sitwasyong ito ay, si Long Hengshou, na nagmamadaling lumapit, ay nakita ang hitsura ni Tang Wulan, at hindi maiwasang mag-isip ng isang posibilidad, ang kanyang mga mata ay agad na nanigas. Hinayla ni Wu Changkong ang braso ni Tang Wulan at binuhat siya sa kanyang likod, mabuti naman siya, nag-evolve na ang kanyang kaluluwa. Ha! Si XCXC, Guo Yu, kasama sina Zhang Yangzi at Wang Jingxi ay natulala. Ebolusyon ng kaluluwa. Habang papunta rito, minsang sinabi ni XCXC kay Tang Wulan na posibleng mag-evolve ang mga kaluluwa sa platform ng pag-akyat, ngunit nung sinabi niya noon, sinabi lang niya na ito ay isang posibilidad. Napakabihirang mag-evolve ng mga kaluluwa sa platform ng pag-akyat, tulad ng pagpanalo sa lottery. Ito ay isang pambihirang pagkakataon na makapasok sa isang Spirit Ascension platform, at kakaunti ang mga tao na maaaring pumatay ng mga makapangyarihang Soul Beast. Tulad ng 1000-year Crystal Bear na nakatagpo nila ngayon, kahit na gustong talunin ng Soul Sovereign level powerhouse sa rurok ng ikatlong ring, mahirap itong malimpasan, at kailangan ng isang buong pangkat ng 7 o higit pang tao para maging posible.
Sa sitwasyong iyon, lahat ay gumastos ng maraming pera upang makapasok sa platform ng pag-akyat, at kung sino ang makakakuha ng pagkakataon ng huling suntok ang problema pa rin. Kasabay nito, kahit na ito ay isang kumpletong koponan, na nakaharap sa isang malakas na soul beast, ang posibilidad ng mga casualty ay napakalaki din. Naramdaman ni Wu Changkong ang gulat na mga tingin ng lahat, ngunit sinabi, ang kanyang kaluluwa ay masyadong mahina sa kalikasan, kaya ang ebolusyon ay natural na mas madali. Ang panuntunan ng platform ng pag-akyat ay sa pamamagitan ng pangangaso ng isang soul beast, maaari kang makakuha ng ikasampung bahagi ng enerhiya nito. Isama sa iyong sariling spirit ring. Mayroong ilang mga spirit ring, at pagkatapos ay ibahagi ang mga ito ng pantay-pantay. Ibig sabihin, kung ang isang taon ay mangangaso ng espiritu nito sa loob ng isang taon. Isama sa iyong espiritu, na orihinal na 110 taon ng paglilinang ay magiging 111 taon. Kailan ito mag-iipon sa 1,000 taon bago ito mag-evolve ang sariling kaluluwa ni Tang Wulan kung gayon, ang kanyang espiritu ay maaaring umunlad mula sa 10 taon hanggang sa 100 taon. Oo. Maliban kina Tang Wulan at Guyu, lahat ng iba ay may dalawang spirit ring, na katumbas ng pangangaso ng spirit beast, at ikakalat ang buhay ng espiritu sa ika-20 sa bawat spirit ring, bagamat mayroon ding mga banayad na pagpapabuti, ngunit gaano kadali itong mag-evolve. Sa Elementary Spirit Ascension Platform, pabayaan ang pangangaso ng 100,000 taong gulang na Soul Beast, kahit na gusto mong makahanap ng napakaraming libong taong gulang na Soul Beast, hindi ito madali. Ang base ay mababa, kaya lumalabas na may mga ganitong benepisyo. Bumalik sa akademya, walang ipinaliwanag si Wu Changkong, hayaan na lang ang lahat na mag-disband ng mag-isa at bumalik sa dormitoryo para magsanay. Pagkatapos ng aktwal na labanan ngayon, syempre kailangan na mag-summarize, ngunit si Tang Wulan ay nasa isang kalagim-lagim na estado ng ebolusyon ng kaluluwa sa oras na ito, at ang iba ay kailangang mapagtanto ito sa kanilang sarili, kaya ang buod ay iiwan bukas. Si Tang Wulan ay pinabalik din ni Wu Changkong sa dormitoryo, ngunit diretsyong nanatili si Wu Changkong sa kanyang dormitoryo. Pagkatapos magpalit ng iba, hindi ito gagawin ni Wu Changkong, ngunit iba si Tang Wulan. Siya ay nagtataglay ng isang espesyal na martial spirit metamorphosis sa kanyang katawan. Kinailangan ni Wu Changkong na panatilihin ang kanyang obserbasyon upang matiyak na ang kanyang espiritu ay hindi lilito sa proseso ng ebolusyon. Panganib. Ang pakiramdam ngayon ni Tang Wulan ay ganap na kabaligtaran noong siya ay nabasag ang selyo. Naramdaman na lang niya na nakababad siya sa isang mainit na pool ng tubig, mainit ang kanyang mga paa, at hindi maipaliwanag na komportable siya. Ang pagod ng buong katawan at ang pagod ng espiritu ay unti-unting nawala sa ilalim ng pagpasok ng init na ito. Napakasarap ng pakiramdam na ito, napakasarap na hindi niya maimulat ang kanyang mga mata. At ang malambot na gintong halo sa kanyang katawan ay unti-unting nagtagpo, napalitan ng malambot na asol na halo na umaalingaw-ngaw. Ang asol na pilak na damo ay nagsimulang mag-drill out mula sa kanyang mga palad, na umaabot sa paligid. Pinahihit ni Wu Changkong ang isang baging nagawa sa asol na pilak na damo upang pagmasdan ng mabuti, at isang kislap ng pagkagulat ang sumilay sa kanyang mga mata. Blue-silver grass pa rin ba ito? Ang mga damo ni Lan Yingkou ay naging baging. Ito ay normal. Ang mga baging na makapal bilang mga daliri ay nagtataglay ng medyo magandang pagkalastiko. Sa gulat ni Wu Changkong, kitang-kita niya ang nagbabadyang mga meridian sa mga baging ni Lan Yingkou. Dahil ang mga meridian na ito ay karaniwang maliwanag, na naglalabas ng mahinang gintong liwanag. Habang nagniningning, ang asol na pilak na damo ay naglalabas ng malambot na asol, tulad ng katawan ni Tang Wulan, at ang mga meridian mismo ay hindi naglalabas ng asol na liwanag. Ngunit isang mahinang gintong liwanag. Kasabay nito, natuklasan din ni Wu Changkong na ang ibabaw ng asol na pilak na damo ay tila may ilang pinong texture, ang mga texture ay napakalabo, at makikita lamang ang mga ito kapag ang panloob na meridian na liwanag ay umabot sa pinakamalakas, tulad ng ilang maliliit na marka, ang pagmamasid lamang sa mga mata ni Wu Changkong, malinaw pa rin itong nakikita. Oo naman, ang dugo sa kanyang katawan ay naging sanhi pa rin ng pag-mutate ng martial spirit. Sa paghusga mula sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay dapat na mutate sa isang magandang direksyon. Ang kanyang Golden Dragon Claws ay ganap na nalampasan ang kanyang attack power sa yugtong ito. Kahit panandalian lang at kailangan nitong makapaglaro ng malapitan, nagbibigay pa rin ng qualitative leap ang lakas niya, pero ewan ko ba, dugo niya. Maaari bang mag-evolve pa ang kapangyarihan sa China? Kung maaari, ito ay magiging ibang kwento. Sa sandaling ito, isang mahinang gininto ang liwanag ang bumungad sa dibdib ni Tang Wulan, at ang gininto ang liwanag ng maliit na ahas ay lumabas. Mukha pa ring balingkinitan ang katawan nito, ngunit kitang-kita na ang maputlang gintong kaliskis sa ibabaw. Hindi ko alam kung kailan tumaas ang haba nito. Sa humigit kumulang 10 sentimetro, tumaas din ng husto ang kabilugan, at parang ang kapal ng kalingkingan ni Tang Wulan. Sa gitna ng noo nito, kitang-kita ang sukat. Iba sa maputlang ginto ng iba pang kaliskis, ang sukat na ito ay maliwanag na ginto. Kapag ito ay kumikislap sa hininga ni Tang Wulan, sa tuwing ang liwanag ay pinakamaliwanag, ang magulong mga mata ni Xiao Jinguang ay magiging malinaw saglit. Ang katawan ni Jinguang ay naglalabas ng malabong dilaw na halo,
at hindi na ito ang malabong puti na hindi man lang nakita noon. Nag-evolve na, at talagang nag-evolve na. 100 taon ng kaluluwa. Si Tang Wulan, ang dating may sira na produkto, sa wakas ay umunlad sa isang siglong gulang na kaluluwa sa ilalim ng impluwensya ng kapangyarihan ng kanyang sariling linya ng dugo at ng espiritual na kapangyarihan ng Soul Beast sa Ascension Platform, at sa wakas ay nagkaroon ng ilang praktikal na halaga. Bahagyang tumanggaw si Wu Changkong, oo, ang sariling mga pagkukulang ni Tang Wulan ay nabuo sa isang tiyak na lawak, ngunit hindi ko alam kung paano magbabago ang kanyang mga kasanayan sa kaluluwa pagkatapos mag-evolve ang kanyang kaluluwa, at kung siya ay mapapalakas sa bagay na ito. Bilang isang guro, mas malinaw na alam ni Wu Changkong ang mga pakinabang at disadvantage ni Tang Wulan. Kitang-kita ang mga pakinabang ni Tang Wulan. Siya ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan at ang kapangyarihan ng natural na pagkakaiba-iba ng bloodline, na nagbibigay daan sa kanya upang sakupin ang isang malaking kalamangan sa kanyang mga kapantay. Gayunpaman, ang kanyang mga kawalan ay halata din. Ang patuloy na pagpapabuti ng lakas ng Espiritu Master ay nakasalalay pa rin sa diwa ng martial arts. Hindi malakas ang diwa ng martial arts. Pagkatapos ng lahat, hindi ito maaaring masyadong malayo. Bagamat may tiyak na epekto ang pisikal na lakas at bloodline power, wala pang Soul Master sa kasaysayan ng pag-asa sa dalawang ito. Maging isang tunay na makapangyarihang nilalang. Nais ni Tang Wulan na patuloy na lumakas, kaya ang kanyang martial soul ay dapat lumakas, na bahagi ng martial soul, at ang kahalagahan ng pagiging mas malakas ay natural na malaki. Kasabay nito, si Tang Wulan ay nasa aktwal na labanan na ngayon, si Wan ay ganap na naging isang basalyo, ang kanyang asul na pilak na damo ay may kaunting control effect, at higit pa sa mga ito ay ginagamit bilang isang lubod upang gumanap ng ilang pantulong na papel. Malinaw na nakita ni Wu Changkong ang mga isyong ito, ngunit hindi niya masyadong kinakausap si Tang Wulan, dahil alam niya na ang batang ito ay may napakahusay na pangunawa, at tiyak na malalaman niya ito. Kasabay nito, nais din niyang makita kung umabot si Tang Wulan sa ika-20 na antas, ang kapangyarihan ng linya ng dugo ay magkakaroon ng mas benign effect sa martial soul. Lumilitaw ngayon na ang sagot ay naroon na nang hindi umabot sa ika-20 antas. Kung ito ang kaso, kung gayon ang kanyang martial spirit ay nagkakahalaga pa ring umasa. Hindi naisip ni Wu Changkong na si Lan Yingkao ay isang mahinang espirito, huwag kalimutan, sa alamat ng Daoluo Mainland, ang unang henerasyon ng Shrek Academy na Shrek Seven Devils ang pinakamalakas, at kilala rin ito bilang Human Spirit Master sa kasaysayan. Ang pinakamalakas na tao, ang tunay na napatunayan bilang isang Diyos ay nagsimula sa Blue Silver Grass Martial Spirit. Sa tulong ni Lan Yingkao, hakbang-hakbang siyang naglakad patungo sa altar. Sa nakalipas na 20,000 taon, bukod sa nagtatag ng Spirit Spreading Pagoda, isa pang tao na isa ring maalamat na kapangyarihan ang maaaring pumasok sa larangang iyon, walang ibang nakaabot sa ganoong antas. Sa makatuwid, ang Blue Silver Grass ay hindi kinakailangang mahina. Ang liwanag sa katawan ni Tang Wulan ay nagsimulang unti-unting lumiit, ibinuka ni Xiao Jinguang ang kanyang bibig, na parang humihikab, at pagkatapos, sa sandaling ibinaba niya ang kanyang ulo, nadulas siya sa katawan ni Tang Wulan at nawala ng walang bakas. Ang ebolusyon ay karaniwang natapos, at ang liwanag ng katawan ni Tang Wulan ay nagtagpo at nakatulog ng mahimbing. Ang ebolusyon ng kaluluwa ay haantong sa isang serye ng mga pagbabago, na nauugnay sa pagpapabuti ng martial soul, at ito ay nauugnay din sa Soul Master mismo. Ang pagpapabuti ng martial arts ay hindi may iwasang haantong sa pangkalahatang pagpapabuti ng Soul Master, maging ito ay lakas, reaksyon, bilis, kapangyarihan ng kaluluwa, at pisikal na lakas, ito ay tataas. Ang prosesong ito ay tumatagal ng oras, kaya pagod na pagod si Tang Wulan. Nakatulog ako ng maayos this time. Nang magising si Tang Wulan mula sa kanyang pagtulog kinabukasan, naramdaman na lamang niya ang isang hindi pa nagagawang kaginhawaan na kumalat sa kanyang katawan. Mula nang masira ang unang selyo ng Golden Dragon King, palagi niyang nararamdaman na ang kanyang katawan ay namamaga, at hanggang ngayon, ang pakiramdam ng pamamaga at sakit na ito ay ganap na nawala. At nagulat siya nang makitang medyo bumuti ang kanyang espiritong kapangyarihan, kahit na hindi pa ito umabot sa ika-15 antas, ngunit mas mabilis pa rin ito kaysa karaniwan. Mukhang malaki ang pakinabang sa unang laban kahapon. Gising na. Ang biglang boses ni Tang Wulan ay natakot kay Tang Wulan, at natuklasan niya na si Wu Changkong ay nakaupo na nakakrus ang paa sa upuan sa kanyang dormitoryo. Teacher Wu, ikaw. Tumingin si Tang Wulan sa kanya nang may pagtataka, at agad na naunawaan na kagabi, malamang na pinagmamasdan siya ni Teacher Wu buong gabi. Umangat ang init sa aking puso, at mabilis akong bumaba sa kama. Tumingin sa kanya si Wu Changkong at sinabing, maghugas ka at kumain. Nag-evolve na ang iyong espiritu. Maaari mong subukan ang mga pagbabago sa iyong mga kasanayan sa espiritu. Pagkatapos magsalita, tumayo siya, tinapik si Tang Wulan sa balikat, at naglakad palabas. Pumunta ka. Ebolusyon ng kaluluwa. Ebolusyon ng kaluluwa. Ebolusyon ng kaluluwa. Si Tang Wulan ay matamlay, at ang kanyang kaluluwa ay palaging sakit sa kanyang puso. Sa tuwing nakikipag-usap siya sa kanyang mga kaibigan, nakikita niya na sila ay 100 taong dilaw na mga kaluluwa, ngunit siya ay maputi lamang sa loob ng 10 taon. Paanong hindi siya mapakali? Competitive din siya.
Kahapon, narinig kong sinabi ni XCXC na posibleng i-upgrade ang spirit level ng spirit promotion platform. Hindi naman siya masyadong seryoso. Pagkatapos ng lahat, ito ay medyo masyadong maalamat. Ngunit hindi linlangan ni Teacher Wu ang kanyang sarili. Sa isang kislap ng liwanag, ang asul na Silvergrass martial arts spirit ay kumikilos palabas, at ang halo sa ilalim ng kanyang mga paa ay tumaas din. Nawala ang orihinal na kaputian, at napalitan ito ng bilog ng mga spirit ring na nagniningning na may malambot na dilaw na halo. Dilaw, 100 taon. 100 taong spirit ring. Lumabas ang maliit na si Jin Guang, gumagapang pa rin sa mga balikat ni Tang Wulan. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kamay at umakyat si Jin Guang. Nang makita ang halatang pagbabago nito, biglang lumabo ang mga mata ni Tang Wulan. Noong unang panahon, dahil sa munting gininto ang liwanag na ito, ayaw na niyang mabuhay. Pagkatapos ng 3 taon ng matinding pagsasanay, bumili siya ng isang may sira na produkto. Sa oras na iyon, siya ay desperado kahit saglit. Anong matibay na pagtitiyaga ang makapagpapatibay sa kanya? Sa ngayon, sa wakas ay dumating na, ang Jinhuang ay hindi na isang basura, ito ay umunlad. 100 taon ng kaluluwa. Nangangahulugan ito na ang pangalawang espiritu ng kakayahan ng isang tao ay hindi na kailangan pang bumili ng mga spirit ring, maaari itong matagumpay na mag-evolve gamit ang ginintoang liwanag. Ang pera na naipon ay ginagawang mas kumpiyansa ang sarili sa pagbili ng mga espiritual na bagay na masira ang pangalawang selyo sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, bamantong hininga si Tang Wulan, at ang buong tao ay nakaramdam ng isang uri ng biglang naliwanagan. Nakakagulo. Napasigaw siya, at ang bughaw na pilak na damo ay biglang lumawak patungo sa paligid, na pinagsalikop ang mga mesa, upuan at lahat ng bagay na maaaring magkasalikop sa silid. Kasabay ng ebolusyon ng kaluluwa, nalaman ni Tang Wulan na ang kanyang asul na pilak na damo ay halatang naging mas makapal at mas matigas. Bukod dito, ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ay mas maliit din. Habang isinaaktibo niya ang kanyang mga kasanayan, nalaman niya na isang gintong liwanag ang lumitaw sa kanyang kamalayan, ang parehong gininto ang liwanag ng maliit na gininto ang liwanag. Hindi ito available dati. Jin Guang, ano ito? Ikaw. Bago pa matapos magsalita si Tang Wulan, biglang yumuko si Jin Guang at biglang tumalon palabas, hinawakan ang isa sa maraming asul na pilak na damo na pinakawalan niya. Biglang naging maputlang ginto ang asul na pilak na damo habang humihinga, at natatakpan ito ng isang patong ng pinong kaliskis. Ito ay ang pagsasanib ng kaluluwa at martial soul. Oo. Ang Little Golden Light ay hindi na isang depektong produkto, makakatulong ito sa akin na lumaban. Hinayla ni Tang Wulan ang gininto ang asul na pilak na damo, at biglang napagtanto na ito ay hindi lamang mas matigas kaysa sa ordinaryong asul na pilak na damo, ngunit higit sa lahat, ang pakiramdam ng lakas nito ay mas malakas kaysa sa iba pang asul na pilak na damo. Naisip ni Tang Wulan, itong gininto ang asul na pilak na damo ay tila tumubo mula sa kanyang mga paa, at ang lakas nito ay kasing lakas ng isang extension ng isang braso. Bagamat imposibleng magkaroon ng lakas ng kanang braso para mailabas ang kaliskis ng gintong dragon, halos kapareho ito ng lakas ng kaliwang braso. Ito ang 100 Years Soul. Sa antas na ito ng asul na pilak na damo, ang pagkakasalubong ay walang alinlangan na naging tunay na makabuluhan. Na may nakakaalam ng ngiti sa mukha ni Tang Wulan, nagmamadali siyang lumabas ng silid na may matinding saya. Maaga pa sa mga sandaling ito, at maliwanag na ang langit sa labas. Pagkatapos niyang maghilamos ay sumugod siya sa playground sa labas at tumakbo ng ligaw. Nag-evolve na ako, at nag-evolve na ang kaluluwa ko. Tulad ng iba, mayroon akong isang siglong gulang na kaluluwa at isang siglong gulang na singsing ng kaluluwa. Galit na sigaw niya sa kanyang puso, hinayaan ang bug zone ng hangin na umihip sa kanya, na parabang tinatangay niya ang lahat ng ulap. Ang ebolusyon ng kaluluwa ay hindi lamang nagpabuti sa kanyang lakas, ngunit lubos na nakakarelax sa kanyang isip. Ang kapangyarihan ng kaluluwa sa kanyang katawan ay naging mas makinis. Ang kapangyarihan ng bloodline at ang kapangyarihan ng martial soul ay nasa kakaibang estado na ito. Subtly at subtly fusion. Sa gate ng dormitoryo, gulat na pinanood ni Uyang Zixan ang eksenang ito. Ang nakita niya ay isang binatilyo na nagmamadali sa playground nang napakabilis na nakabukas ang mga braso. Sa sandaling ito, siya ay puno ng kabaliwan, ngunit mayroon ding isang hindi masabi na ligaw. Anong nangyari sa kanya? Hindi maiwasang mapangiti ni Uyang Zixan nang tumingin ito sa kanya. Ang batang ito ay medyo kawili-wili. Hindi ko alam kung gaano katagal tumakbo, alam ko na nang makita ang pink na figurang iyon na pumasok sa track, bumagal ang takbo ni Tang Wulan. Ate, magandang umaga. Matapos magbago mula sa kanyang karaniwang pagkamahiyain, nagkusa si Tang Wulan na kumusta kay Uyang Zixan. Maningning ang malalaki niyang mata, dahil sa mabilis na pagtakbo, namumula ang pisngi, puno ng sigla ng kabataan. Anong masaya sa nakababatang kapatid? Curious na tanong ni Uyang Zixan. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan at sinabing, wala lang, nakagawa lang ako ng mga tagumpay sa cultivation, kaya sobrang saya ko. Ngumiti si Uyang Zixan at nagsabi, hindi masama iyan, ipagpatuloy mo. Aba, ganito ang hitsura mo bilang isang bata, huwag palaging maging mapurol, tulad ng isang matanda, wala ka pang 10 taong gulang. Anak,
Natigilan si Tang Wulan, at biglang nakaramdam ng awkward na pakiramdam sa kanyang puso. Bata pa lang pala siya sa paningin niya. Lumiliwanag na ang langit at uminit ang buong katawan sa pagtakbo. Dumating si Tang Wulan sa kantin para magpista. Ang pakiramdam ng pagsasanib ng enerhiya kapag kumakain ng pagkain ay komportable. Sa epekto ng pagkain, mabilis na natutunaw ang bakas ng depresyon sa kanyang puso sa sarap. Nakatutulong din ba ang magandang kalooban para mapabilis ang pagpapabuti ng cultivation base? Sabihin sa akin ang tungkol sa iyong sariling mga damdamin tungkol sa Ascension Platform kahapon. Tumayo si Wu Changkong sa likod ng podium at mahinang sinabi sa 5 estudyante sa silid-aralan. Medyo madilim ang bilog ng mata ni Zhang Yangzi ngayon, at halatang hindi siya nakatulog ng maayos kagabi. Totoo rin ito para kay Wang Jingxi. Ang pagkakaiba ay si Zhang Yangzi ay nalulumbay, habang si Wang Jingxi ay nagkaroon ng bangungot. Hindi niya makalimutan ang sobrang lamig noong siya ay tinusok ng mukha ng tao na Magic Spider, ang lamig mula sa kaibuturan ng kaluluwa. Sa sandaling iyon, siya talaga pakiramdam niya ay malapit nang magwakas ang kanyang buhay, at ang nakakakilabot na pakiramdam na iyon ay hindi niya malilimutan. Hindi rin masyadong maganda ang mukha ni XCXC. Ang madugong labanan kahapon at dumanas ng napakaraming pinsala. Sa oras na iyon, hindi ko naisip na kapag bumalik ako sa pahinga sa gabi, palaging may mga lunti ang lobo na tumatalon patungo sa kanyang isipan, at walang paraan upang kumalma. Pagdating ko para magnilay-nilay, sa kalagitnaan pa lang ng gabi ay gumulong ako sa kama at nagising. Ang mukha ni Goyu ay medyo normal, at hindi ito nag-iba sa hitsura. Si Tang Wulan lamang ang may nasasabik na ekspresyon, at ang kanyang kaluluwa ay nag-evolve. Ano ang maaaring mas masaya kaysa dito? Ayon sa utos ng pag-alis sa larangan ng digmaan kahapon, Zhang Yangzi. Nang makitang hindi nilayo ng lahat na magsalita, direktang tinawag ni Wu Changkong ang pangalan. Oo. Sumang-ayon si Zhang Yangzi na may kaunting kahihiyan at tumayo at sinabing, nakakatakot ang performance ko kahapon. Teacher Wu, mali ako. Kinaweyan ni Wu Changkong ang kanyang kamay, hindi mo na kailangang aminin sa akin ang iyong mga pagkakamali, buhay mo ang iyong buhay. May pagkakataon ka pang aminin ang iyong mga pagkakamali. Kung nasa gubat ka ng mga kaluluwang hayop kahapon, isa ka lang bangkay, o kahit walang buto. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Para sa platform ng pag-akyat, maaari rin itong para sa iyong sarili. Ang mga kalamnan ng mukha ni Zhang Yangzi ay kumikibot ng awkward, ang mundo ng platform ng pag-akyat ay masyadong totoo, at hindi ko maramdaman ang anumang mga ilusyon na elemento dito. Sa makatuwid, noong una akong pumasok dito, ako ay labis na na-curious. Gusto kong makita kung kailan ako umakyat sa isang puno. Sa mas malayo, at ang aking espiritu ay may isang tiyak na kakayahang mag-glide, sa palagay ko ay maaari akong lumipad sa iba't ibang direksyon, mula sa itaas ng lahat ng bagay, mula sa tuktok ng parehong oras, mas mahusay akong lumipad sa parehong direksyon. Kaya, sa simula, hindi ako nagkamali. Nagkamali ako tungkol sa pagmamaliit sa kalaban at pagiging mayabang. Hindi ko naobserbahan ng malinaw ang sitwasyon sa paligid, kaya nagmamadali akong gumawa ng target at naalis sa larangan ng digmaan. Sa susunod na pumunta ako sa Ascension Platform, dapat akong maging mas maingat at subukan ang aking makakaya upang protektahan ang aking sarili. Sisikapin kong mabuhay ng mas mahabang panahon. Pagkasabi nito ay umupo ulit siya. Hindi nagkomento si Wu Changkong, at lumingon kay Wang Jingxi, kumusta ka? Mapait nang umiti si Wang Jingxi, Teacher Wu, hindi ko na masyadong matindaan ang lahat ng iba pa. Naaalala ko lang ang mukha na bumagsak mula sa tuktok ng aking ulo, at pagkatapos ay ang lamig na tila nagpapalamig sa kaluluwa. Para silang bangungot ko, na pinagsama-sama sa lahat ng oras. Itago mo ako. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod. Sinabi ni Wu Changkong, kailangan mong i-relax ang iyong isip ngayon, at unti-unti itong bubuti sa loob ng ilang araw. Espesyal ang iyong sitwasyon. Ang Human Face Magic Spider ay isang napakabihirang at napakalakas na soul beast. Ang 100 taon ng cultivation ay magagawang manghuli ng 1,000 taong gulang na soul beast. Hindi nahihiyang mamatay sa mga kamay nito. Ngunit tandaan, sa susunod na pagkakataon ay makakaharap mo ang ganitong uri ng kaluluwa, ang ganitong uri ng pagsadyap. Ay direktang pinatay nito sa Spirit Ascension Stage na mapanganib. Si Teacher Wu ay umaaliw sa mga tao. Ito ay napakabihirang. Salamat, Guro. Lumingon si Wu Changkong kay Goyu. Sinabi ni Goyu, ang Ascension Platform ay isang napakatotoong mundo. Tila nakapasok talaga ako sa isang sinaunang kagubatan. Sa tingin ko, gusto ko ito, at gusto ko ito. Iyon lang. Bahagyang kumunat ang noo ni Wu Changkong nang makita niyang nakaupo muli si Goyu. Tumango si Goyu. Sinabi ni Wu Changkong, pagkatapos ay ipaliwanag mo sa akin, paano mo nahanap si Tang Wulan. Natigilan si Goyu, siguro nagkataon lang. Nangyayari ito. Bahagyang naningkit ang mga mata ni Wu Changkong, si XCXC at Tang Wulan ay masasabing nagkataon lamang, dahil hindi sila kalayuan nang lumitaw sila sa paakyat na entablado, at tumakbo si XCXC sa paligid ng Tang Wulan sa kaguluhang paraan. Oo, ngunit hindi. Hindi ka malapit kay Tang Wulan. Nang matagpuan mo ang direksyong tinatakas ng kristal, agad-agad na tumakas si XCXC.
ay ang lokasyon ni Tang Wulan kung ano ang nagpaisip sa akin na ito ay hindi isang pagkakataon. Natahimik si Guyu, at nagulat din si Tang Wulan na tumingin sa kanyang direksyon. Nahanap ba niya ng tumpak ang kanyang posisyon? Hindi niya lubos na naiintindihan ang sitwasyon kahapon, ngunit nakita niyang hinaharangan ni XCXC ang grupo ng mga lobo para sa kanya, at hindi niya alam kung paano umalis si Guyu. Oo, mayroon akong ilang maliliit na paraan ng pagkontrol ng elemento na maaaring ailakip sa aking mga kasosyo, para mas malinaw kung mahanap sila. Sa tingin ko ito ang pinakaligtas na makasama si Wulan, kaya pinili kong hanapin muna siya. Ito ang paliwanag ni Guyu, na mukhang malabo. Okay. Hindi nagtanong si Wu Changkong, ngunit bamaling kay XCXC, ikaw na. Sinabi ni XCXC, gusto ko rin ang lugar na iyon. Ang pakiramdam ng pangangaso ng mga kaluluwang hayop sa kagubatan ay nakakapresko. Ang ganitong uri ng kapaligiran ay angkop lalo na para sa aming maliksi na uri ng pag-atake ng mga Soul Master. Kung ang aking bilis ay maaaring maging mas mabilis, ang kakayahan sa kaligtasan ay magiging mas mahusay. Ito ay magiging mas malakas. Ito ay mahusay din kapag ako ay nakikipaglaban sa mga asul na lobo sa dulo. Sinusubukan kong iwasan ang mga pangunahing puntong ito, ngunit mas matagal ko nang natutunan ang mga pangunahing puntong ito. Sa pagkakataong ito ay talagang naranasan ko ito, naiintindihan ko ang kahalagahan ng pag-iwas sa mga pangunahing punto. Sa wakas ay si Tang Wulan na. Saglit na nag-isip si Tang Wulan, at sinabing, sa totoo lang, isang palaisipan na napatay natin ang Millennium Crystal Bear sa pagkakataong ito. Ang sitwasyon sa oras na iyon, kahit na may kaunting pagkakamali, hindi natin ito makukumpleto. Ang pakiramdam ng kagubatan ay tunay na totoo, kahit na alam natin na ito ay isang ilusyon. Ngunit kung susuriin mo ito ng malalim, ikaw pa rin ang tunay at hindi namamalayan. Napakalaking tulong ng mga hayop sa pagpapabuti ng aktwal na labanan ang paglilinang sa ganitong uri ng lugar. Sa palagay ko, maaari tayong maging isang tunay na Panginoon ng Espiritu sa hinaharap. Matapos makinig sa mga talumpati ng 5 tao, tumanggo si Wu Changkong. Para sa karanasang ito ng Ascension Platform, kung mabibigyan kita ng puntos, Zhang Yangzi, 0 points. Wang Jingxi, 1 point. Guyu, 5 points. XCXC, 5 points. Tang Wulan, 4 points. May kutob si Zhang Yangzi tungkol sa kanyang mababang marka, at ganoon din si Wang Jingxi. Ngunit nang sabihin ni Wu Changkong na si Tang Wulan ay mayroon lamang 4 na puntos, na hindi kasing husay ni Guyu at XCXC, hindi napigilan ng lahat na ipakita ang kanilang pagkagulat. Kung hindi niya pinatay ang isang siglong unicorn na dragon at ang 1,000 taong kristal na oso, sila ay magkakaroon muna ng labanan hanggang kamatayan. Tang Wulan, alam mo ba kung bakit mas mababa ang rating mo kaysa sa kanila? Tumingin si Wu Changkong sa kanya ng nagniningning na mga mata. Ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang ulo, nag-iisip. Nabigla rin siya nang marinig ang resulta ng pagmamarka, at naramdaman din niya na siya ang dapat magkaroon ng pinakamataas na marka. Gayunpaman, pagkatapos pakinggan ang tanong ni Wu Changkong, pinag-isipan niya itong mabuti, at unti-unting naunawaan ang ibig sabihin ni Mr. Wu. Mas mataas ang score ni Guyu kaysa sa akin dahil ikinonekta niya ang paminsan-minsang shot, at ang kanyang banayad na elemental control ay nagbigay daan sa amin na talunin ang Crystal Bear. Ang mataas na marka ni XCXC ay dahil sinubukan niya akong protektahan at hinarangan ang mga lobo. Sinabi ni Wu Changkong, ito ay hindi ganap na totoo. Kung hindi para sa Guyu na saluhin ka gamit ang kanyang katawan ng ikaw ay naging isang kristal at bumagsak sa lupa, ikaw ay madudurog lamang. Bagamat hindi ka mamamatay sa katotohanan, kailangan mong tiisin ang sakit na katulad ni Wang Jingxi at magharap ng isang tiyak na antas ng panganib. Kaya, kung bibilanggan mo ang maliit na marka, dahil para kay XCXC ay hindi siya ang pinakamataas, dahil si Guyu ay hindi mas mataas kaysa sa iyo. Sa huli, ngunit dahil mas pamilyar siya sa mga espiritong hayop kaysa sa E0. End of this chapter.